At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naging lasingkero si Angelo. Galit na galit ang kanyang ama. Subalit, kinukonsinti siya ng kanyang ina kung ano-ano ang kalukuhang pinagkagawa. Kaya problema siya ng kanyang ama. Isang araw, kumalat ang balita na may nawawalang dalaga at pinaghihinalaang dinukot ng babaeng kamatayan. Ngunit kahit ganun si Angelo, may dalagang humahaga pa rin sa kanya. Si Dolores, anak ni Doña Ligaya. Isang gabi, nakita ni Lucas na paalis na si Angelo at sinabing tutulong siya sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Pinipigilan siya, subalit hindi na nakinig sa kanya ang anak. Pagdating nila Angelo sa lugar na pinaghihinalaang pinagdalhan, nang dumukot sa dalaga, ay may nakita silang nakasuot ng itim, may dalang kawit, at sinabing, si kamatayan. Ito yung lugar na posible pinagdala ng dumukot sa babaeng yun na si Tala. May mga dalang armas ng mga kasamang naghahanap sa nawawalang dalaga. Pero bakas sa kanilang mukhang takot eh. Nagkakapanindig malay mo pala. Nagalulong aso na yan dito. Sige, mabantya kayong mabuti. Palagay ko, nandito na yung hinahanap natin! Yung paniwala ko rin eh. Baka nandito lang yun. Kawawa naman yung nadukot eh. Iyak nang iyak yung kanyang mga magulang. Nakakaawa sila. Sana mahal namin siya. Ano kayang planong dumukot sa kanya? Ano kaya? Sige. Mga kasama! Alasan ninyo yung mga mata ninyo! Baka nandito lang yung hinahanap natin! Oo. Mga kasama! Hey! Tingnan nyo si kamatayan! Nakaitim at may dalang kalawit! Okay, Tayo na! Kapatid! Pakira! Mga kasama! Bumalik kayo dito! Huwag niyo kong iwan! Hoy! Mga duwag! Duwag kayo! Duwag! Tika. Papalapit sa akin itong nakaitim na may kalawit. Babae pala siya. At ang ganda niya. Sige, lumapit ka sa akin. Paglapit mo, yayakapin kita agad, hahalikan. Sige, lapit ka pa. Ngayon, dadakmain na kita. Bigla siya wala. Pinagtaguan ako. Oy! Babae! Lumabas ka na! Huwag ka magtago! Kapag nakita kita, yayakapin at hahalikan kita! Nasaan ka na? Magpakita ka na! Huwag kang magtago! Yuhuu! Labas! Tulong! Tulungan niyo ako. Tinig ng isang babae na. Parang awa niyo na. Nasaan kaya siya? Oo! Tutulungan kita! Pero nasaan ka? Nandito ako. Tulungan niyo ako. Nandun siya. Tulong! Pupunta ko kagad. Nasaan ka? Sumagot ka! Nasaan ka ba? Nandito ako.
Dito! Ha? Dito! Oo. Nandito Ah, ako! oo, oo. Nakita. Nagkagapos ka pala. Sige, kakalagan kita. At ililigtas kita. Mabuti na lang, naligtas ka nila, tala. Sa kamay ng... Oo nga. Opo, mabuti na lang at may matapang na nagligtas sa akin. Akala ko mamamatay na ako. Tara. Ay, yung lasinggero natin. Lumapit kay tala, oh. Hoy! Huwag kang lalapit sa kanya! Bububugin ka namin! Bububugin ka namin! Huwag niyo siyang saktan. Siya po ang nagligtas sa akin. Ano? Eh, siya ang nagligtas sa'yo! Oo Baka hindi mong sabihin, siya ang dumukot sa'yo! Hindi siya. Mabait po siya. Maraming salamat sa iyo, ha. Kung wala ka, baka papatayin ako ng masamang nilalang na iyon. Wala nga naman yan. Sige, uwi na ako. Mag-ingat ka na lang. Huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na, ha? Oo, inuulit ko. Maraming salamat sa iyo, ha. Ha? Inalikan ni tala yung ang milyakes, na lasinggero at adik pa ng lalaki. Sige, alis na ako, ha? At sandali lang. Ano nga palang pangalan ng aking tagapagligtas na bayani? Ako si Angelo, ng bayan ng San Carlos. Sige, alis na ako. Ang bait naman pala ng taong yun. Bait pala. Kahit lasinggero, alam niya ang gumawa ng mabuti. Mama! Mama! Oh, Dolores Iha, ano bang nangyari sa'yo? Para kang nakakita rin ng multo. Mama! Hindi niyo ba pinakinggan ang mga balita ngayon? I-switch niyo ang radyo o telebisyon. Bakit? Ano bang balita? At parang gulat na gulat ka. Mabuti pa, i-switch natin ang radyo. Baka kasalukuyan pang ibinabalita yun. Pansamantala po nating puputulin ang ating programa para bigyang daan ang balita. Narito na ang pinakasariwang balita. Isang dalagang pinaniniwala ang dinukot ng masamang nilalang at siya'y nailigtas ng isang lalaki na nagngangalang Angelo Magistrado ng bayan ng San Carlos. Ang nasabing binata ay pinasasalamatan ngayon ng mga kamag-anak ng biktima ng pandurukot ng masamang nilalang. Yan po muna ang balita sa oras na ito. Ito po ang nilingkod na gulat. Angelo Maestrado? Ito ba yung pinag-uusapan ninyo ng Kuya Carlo mo noong nakarang araw? Siya na nga ba yung binanggit sa balita? Hindi kaya ibang tao yun, Dolores? Hindi po, Mama. Siya talaga yun. Sabi ko na nga ba eh. Matapang ang taong yun. Pati masamang nilalang, inilabanan niya para miligtas yung babae. Kahaga-haga ang kanyang katapagan. Halos lahat natakot sa masamang nilalang. Pero siya lumaban. Kahaga-haga talaga ang lakas ng loob ng lalaking yun. Mama, aalis po ako. Saan ka naman pupunta, Iha? Gusto kong makipagkita kay Angelo Magistrado. At babatiin ko dahil sikat na siya. Sandali lang, nandiyan na. Sino kaya itong umaga nagpunta rito? Tala? Ikaw ba yan? Halika, pumasok ka. Salamat, amor. Maupo ka.
At marami kang ikukwento sa akin. Talagang marami akong ikukwento sa'yo. At hindi ko sukat akalaing makakaligtas pa ako ng nagdukot ako ng mga masasamang nilalang. Naku, buong lalawigan eh. Alam nila ang nangyari sa'yo. Nadugot ka raw. At pinaghinala ang masamang elemento raw ang dumukot sa'yo. Totoo ba yun? Oo, amor. Totoo yun. Ha? Paano ka nakaligtas sa kamay ng masamang elemento? Paano? Yan ang ikukwento ko sa'yo ngayon. Kung paano ako nakaligtas. Makinig ka, amor. Makinig ka. Ay, Pilar, anong niluto mong ulam natin? Huwag kang maingay. Natutulog pa si Angelo. Baka magising. Ha? Anong pakialam ko kung magising ang batugang yan? Wala nang ginawa yan, kundi uminom ng uminom, maglasing. At kung ano-ano pang kanukuhan ang ginagawa. Tadyakan ko pa yan. Sinabi nang huwag kang maingay. Ikaw ang tadyakan ko dyan, nakita mo. Ha? Ay, sandali lang. Ano ba yung ginagawa mo? Ay, nako. Inihahanda ko ang isusuot niya mamayang gabi. Isusuot niya? Bakit? Saan siya pupunta? Bakit kailangan pang ipaghandaan mo siya ng susuot niya? Ay, nako. Hindi mo ba alam? Tatanggap ng malaking karangalan ang ating anak. Para siyang naka-gold medal sa Olympic. Tatanggap ng malaking karangalan? Katulad ni Hedelin Diaz? Bakit naman siya tatanggap ng gano'n? Lucas, isang buhay na bayani ang ating anak. Paparangalan siya mamaya sa Kapitulyo. Pista ngayon kaya maraming makakakilala sa kanya. At ipinagmamalaki ko siya, Lucas. Ipinagmamalaki ko siya. Aba, paano siya naging bayani, Aber? Loko-loko yan Lasinggero pa. Manyakis. Adik pa yata. Ay, nako. Magbasa ka naman ng pahayagan o makinig sa balita sa radyo para malaman mo. Ayan. Ayan ang pahayagan. Basahin mo. Para malaman mo kung paano naging buhay na bayani si Angelo. Diyan ka. Basahin mo. Diyan ka na, Teka. May malaking larawan nga si Angelo sa pahayagang ito. Isinulat ni Ira Chicano. Mabasa ka. Yan ang nangyari sa akin, amor. Akala ko, hindi na talaga ako makakaligtas dun Mabait pala ang lalaking yun. Kahit sinabi nilang bastos daw. Dahil marami na siyang binusuhan. Naging bisyo na raw niya yon, pero hindi man daw siya nanggagahasa dahil alam daw niyang masama yun. Teka, gabi na pala. Naku, paano to? Madilim ng pagigid. Alis na ako, ha? Sige, alis na ako. Mga kanayan! May babaeng kamatayan! Nakaitim at may dalang kalawit! Magsitago kayo! Tala! May babaeng kamatayan daw! Angelo, anak, ilang sandali na lamang mag-uumpisa na ang programa. Paparangalan ka na nila.
makikilala ka na ng buong lalawigan natin. Inay, uhaw na po ako eh. May baon akong tubig, anak. Sandali lang ha, ilalabas ko. Inay, hindi po sa tubig ako nauuhaw. Yako, saan ka na uuhaw? Sa alak? Ay, huwag ka munang uminom ng alak, anak. Patapusin mo muna ang parangal bago ka uminom ng alak. Nakakahiya dito. Tingnan mo ang dami-daming tao. Baka kung ano na naman ang gagawin mo. Inay, Nakainom ka. Inay talagang kailangan ko ng alak eh. Mo na pakiramdam ko. Para kung nakukuryente, hindi ko naiintindihan. Anak, huwag. Tiisin mo muna yung pagkauhaw mo sa alak. Sandali na lang. Maghintay ka. Inay, hindi na ako makatiis. Maghanap na lang ako ng mabibilihan ng alak. Angelo, anak! Bumalik ka rito, Angelo! Ay, Diyos ko, hindi na ako nilingon ng aking anak. Susundan ko na lang siya. Baka iinom siya ng marami. Magiging problema ko pa. Carlo, nasaan yung kapatid mo? Bakit parang wala dito sa bahay? Naku, Mama. Umalis siya at ang sabi pupunta raw siya sa Kapitolyo para batiin ng lasinggerong lalaking yun. Ada! Ipinilit niya makipagkita sa taong yun? Opo, Mama. Pinipigilan ko nga siya pero ayaw papigil. Ipinilit pa ng gusto. Nako, baka matsambahan ng masamang nilalang. Buti pa, sundan mo siya. At huwag na huwag mo siyang iiwan. Bantayan mo ang kapatid mo. Gamitin mo yung bagong sasakyan natin. Sige na. Pero Mama, gusto ko nang magpahinga sana eh. Pagod na pagod ako. Antog na. Ang dami mong dahilan. Sige na. Sundan mo ang kapatid mo. Kumilos ka na kaagad. Opo, Mama. Nakakainis talagang babae yun eh. Pati ako nadadamay. Galit ka ba, Carlo? Ha? Hindi po, Mama. Sige po, susundan ko na po si Dolores. Nakakainis talaga. Kakainis. Amor, papaano kaya to? Nangako ako kay Angelo na dadalo ako sa parangal. Pero, nandito pa ako. Bukas ka na lang magpaliwanag sa kanya. Sabihin mo kung bakit hindi ka nakapunta. Ano kaya kung samahan mo na lang ako para makadalo ako? Ha? Naku, takot ako nang lumabas. Baka biglang salakayan tayo ng masamang nilalang. Sige na, amor. Parang awa mo na. Ayaw kong masirang pangako ko kay Angelo. Pero, mapanganib ang lumabas tala. Natatakot din ako. Kumain ka matayan, balis na. Ha? Oh, narinig mo yun, amor? Wala na raw yung babaeng kamatayan. Kaya di ka na. Samantalahin natin pumunta sa Kapitolyo para makadalo ako sa parangal kay Angelo. Halika na. Ha? Hindi ka ba magbibihis? Ganyan ka nang pupunta sa Kapitolyo? Oo naman. Ganito na lang ako. Ang importante, makadalo ako sa parangal. Sige, magbibihis lang ako sandali. Tapos, aalis na tayo kaagad. Huwag ka nang magbihis. Ganyan ka na lang. Halika na, tayo na. Bilisan na natin. Kanina pa ako naglalakad. Pero, bakit hindi ako makarating sa pupuntahan ko? Wala man lang ako makitang ilaw ng poste. Saan na kaya ako naroon?
Parang may sinusundan akong nakaitima. Susundan ko na lang siya. Siguro naman, alam niya ang patungo sa highway. Teka, bigla siyang nawala sa paningin ko. Naku, kailangan magpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa highway. Tala, ang dilim dito. Hindi na natin makita ang daan. Basta, maglakad na lang tayo. May nakikita akong ilaw ng mga kabahayan sa bandaron. Malapit na tayo. Lalakarin na lang natin hanggang Kapitolyo ng Lalawigan. Siguradong naghihintay na siyang hero doon. Tala, tignan mo. Tignan mo. May babaeng kamatayan. Makakarating kaya ang dalawang dalaga sa Kapitolyo? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.